Magandang araw mga kaibigan. Bigyan lang natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon. Desperadong prinoprotektahan si Romualdez. Mariing kinondena ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ang biglaang pagsuspinde ng Senate Blue Ribbon Committee hearings kaugnay ng mga maanomalyang flood control projects. Ayon kay Barsaga, ang desisyong ito ay malinaw na pagtatakip ng Administrasyong Marcos upang protektahan ang malalapit na kaalyado nito, partikular na si dating House Speaker Martin Romualdez. So ito yung post niya. Sinuspinde ang Senate hearings sa flood control. Ang Marcos administration ay desperadong prinoprotektahan si Romualdez. Ito ang matindi. Sabi niya, ang tanging daan tungo sa hustisya ngayon ay ang people power. So, meron siyang speech kanina, mga short speech lang, na nagbabiral na ngayon, dami ng share. Nasabi niya, ang Marcos administration has failed miserably dahil ang prinoprotektahan lang ay hindi na ang taong bayan kundi ang kanyang mga alyado at ang kanyang pamilya. So, sinight niya na kung napatalsik noon ang Marcos administration, dapat mapatalsik na rin ngayon ang Marcos Jr. administration. Sinight niya yung maanomalyang flood control projects na kinakasangkutan ni former Speaker Martin Romualdez. Sinight din niya yung posibleng masangkot tayo sa giyera dahil sa China. Binatikos niya yung foreign policy ng administrasyong ito. Basta ang kongresistang ito, sabi niya, kung ito man ang ikamamatay ko, so be it. Kung ipreso nila ko, so be it, sabi niya. Grabe, para bang nagiging kuwan na ito na ngayon nagiging batang Jose Rizal. Okay, ito lang ang masasabi ko. People power, yes, kung people power na walang violence. Kung yung violente, kagaya ng Nepal at saka Indonesia, no way. Tapos yung may nananawagan na ang armed forces, kudita ba yan, ano? Ito, experience ko lang ito, personal opinion ko lang. Malabo nang magkakudita kasi nga, ang Armed Forces of the Philippines, napagdaanan niya na yan. Panahon ng Cory administration, ilan ba yun? Siyam ata na kudita. And ako mismo, tenyente pa ako noon, yung bloodiest kudita, panahon ng Cory administration, yung December of 1989, napasama ko. It's not good for our country kanang kudita. Against ako sa any form of military overthrow of this government. It's not good. So, people power, nasa taong bayan yan. Basta as long as it is peaceful. Okay. Go to the streets. Na may nabasa akong post, yung organizer ng a trillion peso march. I think November 30. Ano ba yung November 30? Bonifacio Day. Ayun. May nag-organize ulit sila ng malakihang rally. Well, part of our democratic rights yung mag-rally. So okay lang yun. Isigaw ang ating pagka-diskursonada sa nangyari. Ako personally,
ah, dismayado ako dito sa nangyayari ngayon sa Senado. Sinasabi ko na may tiwala pa naman ako kay Senator Lacson. Ngayon, hindi naman totally nawawala. Questionable na dahil ngayon, bakit hindi siya magsalita? Ang Senate President lang na nag-announce na ano ito? Suspended. Oh, nasaan na si Senator Lacson? Ano ang paliwanag ninyo? Bakit nyo sinuspend ang hearing? May narinig akong patutsada ni Attorney Ferdinand Topacio kanina. Natakot na ba sila? Sabi niya, na lumabas si Gutesa? Tapos nagsalita si former Congressman Mike Defensor na marami pang Marines na lalabas. Natakot na ba sila doon? So nagkatotoo na yung sinabi na ni Senator Aimito na wala nang hearing. O ngayon, confirm. Mismo ang Senate President nagsabi, suspended until further notice. Bakit po? Pwede bang ipaliwanag ninyo? Although kami, meron na kaming hinala. Hinala lang, wala kaming hinala na may pinagtatakpan. Bakit? Akala ko gusto nyong ma-dig up kung mapanagot. Transparency, accountability, nasaan na? Pati mismong ICI, independent commission kuno. Anong klaseng independent? May post na sabi ng executive director, they are waiting for the go signal for them to resend their invitation to Romualdez and Co. Bakit go signal? Akala ko independent ang ICI. Bakit may go signal? Sino ang magbibigay ng go signal? So wala na. Totally zero trust na ako sa ICI. Anak ko sa areas ni Uncle Baba, so mag-aabuno siya sa iyang kape. So tag-isa gid ka kutsara, tulo ka bangag ang kuan kay tulo naman ka bulan, will grow ang gina abono karon ani kay tulo na ka bulan ug mo na niyang itsura sa iyang kape nga tulo na ka bulan. So daghay na sanga og tambok pod. Oro pa may napangaman to sila. Gawas nga hinlo, tambok pod. Wala rin mo ka. Kinig iya unom og sanga Kaluoy sa Ginoo maayo na gid ang among tanom. O karon human sa pag-abono maga-spray na po. Nagatulog yun. Siling tayo na. Salamat ko sa sponsor din akong tanong mga kape din hinaon nga dugang to panalanginan sa Ginoo. O salamat ko sa kang Roslyn din Ginoo nag-serbisyo siya sa mga katawhan nga din naghandom og mga kaugmaon. Sa dako gyud akong pagpasalamat. Salamat gid sa tanan gid pagid ang tabang sa mga kanamong mga mahirap. Magpanalangin usab ang Ginoo. Salamat. Karon na anak ko dire sa area sa kape ni Uncle Pedro. O muna niyang itsura sa iyang kape. Tulo ka bulan, O nga tulo na ka bulan. tulo ka bangag. Tulo ka bungog ag tag-isa ka kutsara nga will grow.
pasang ko igabi kani ka kunwahig. schedule O karon naga-spray na siya sa iyang kape. Dako akong pagpasalamat sa ipatanom sa ako nga kape. Salamat gyud sa sponsor katulon ni ka bulang karon. Ako naga-spray, naga-abono. So ang Dios jud panalangin ingon man sab sa sponsor. Daghang salamat. Sige, salamat pod.